Hindi ko alam kung naririnig-rinig nyo na yung mga haka-haka na ganito. Kasi dating-dati pa lang, as in nung mga way back 2012, 2015, maririnig nyo talaga yung mga katagana, yung Epson daw ay sirain. Kaya maraming mga tao na hindi bumibili ng mga Epson brands. So dito, i-share ko lang sa inyo itong video na to. May nag-comment sa atin dito, sabi niya, nadali daw siya ng Canon 2570S. Wala pang 100 page, ubus na daw yung ink. So Canon 2570S, ito yung printer na yun, makikita nyo, napakamura. So ito ang tatandaan nyo sa mga printers, no? The more na mas mura yung inyong mga printer, i-expect nyo na mahal yung inyong mga ink dyan. So etong printer na to, sobrang tagal na neto, as in sobrang tagal na. So mamaya tatalakayin natin yan. Basahin muna natin ulit yung comment dito ni Anthony. So ayan, bumili nga daw siya ng printer na ganong model, Canon 2570S. 100 pa lang daw yung napiprint niya, ubos na daw agad yung ink. Tapos ang ginawa niya, inenjikan daw niya ng ink and then nagamit daw niya ng 2 months. Siguro wala pang 500 page napiprint daw niya. Nag-refill daw siya ng nag-refill na lang ulit through syringe, and then ngayon sira na daw yung head. Hindi na ma-detect. Nalinis na daw niya lahat, pero ayun nga yung sinasabi niya, ayaw na daw niyang bumili ng cartridge kasi ang mahal. So para sa mga hindi nakakaalam, yung wala pang mga printer, yung Canon na printer, etong model na to, eto yung kanyang printer head. So nakasalpak na din mismo yung pinaka-ink niya doon. So sinabi niya, ini-injikan na lang daw niya ng ink yung printer head, na which is eto nga yung cartridge type. So dito mapapansin mo kasi etong cartridge na to, meron tong bulak. So etong mga model na to ay mabibilis ma-drain yung mga ink niya. Yung tipong mag-print ka lang ng isang buong full colored na A4 na picture sa isang photo paper or bond paper, talagang mauubos yung ink mo dito. Dahil ayan o, nakikita nyo tong kulay white na yan, cotton na yan, tapos ang ginagawa nga, nilalagyan lang to ng syringe, tinutusukan para ma-refill. Yun yung ginagawa ng mga iba para makatipid sila at hindi sila bumili ng panibagong printer head or yung cartridge type. Yung way na yan, sa pagre-refill nila ng third party ink, mas mabilis masira yung kanilang mga printer head. So dati, ang pagkakaalam ko, ito around 800 to. Nung around mga 2010 or 2012, mga ganyang taon, ang refill neto sa mga store, yung mga tipong third party store, 40 pesos lang yung refill ng ink neto or 50 or 100. Kasi kung ikukumpara mo, 'di ba, ang brand new neto ng ganitong cartridge ay 1,000 or 900. Napakamahal talaga netong cartridge na to, makikita nyo dito. Hindi ko alam kung bakit binibili nyo pa rin to sa panahon ngayon, kasi etong technology na Canon, etong model na to na 2570S ay talagang napakatagal na model. So kung wala kayong mga alam sa printing, wag na kayong bumili ng mga ganitong model kasi sobrang luma na netong mga technology na to. So nauuso na ngayon yung Epson, yung Canon, continuous ink na rin sila at hindi mo na imo-modified, kasi eto minomodified pa to para maging continuous ink. Syempre kung wala kang alam sa printing or sa mga printer at yung pera mo ay hindi naman ganun kalakihan, yung tipong gusto mo lang mag-print, magkaroon ka lang ng printer, talagang mapapabili ka dito. Kaya ginagawa ko tong video na to para maiwas na kayo sa mga lumang technology at ma-upgrade yung inyong mga printer at hindi masayang yung inyong mga pera na agaya neto ni Anthony sa pagbili niya ng model na ganito. So kung makikita nyo dito, 2,900 yung printer na to. So kung talagang gusto mo nang magka-printer, talagang mapapabili ka kasi napakamura. Pero syempre wala kang ang idea na isipin mo nakaka 100 print ka pala, ang ubus na kagad. At kung hindi ka marunong mag-inject ng ink na yon, or yung tuturukan mo yung cartridge, kagaya nga nung tinuturo ko sa inyo, para magkalaman or magka-ink ulit to, parang isipin nyo yung pentel pen na refillable, parang ganun din tong mga cartridge na to, yung lalagyan mo lang ulit ng ink, yung pentel pen, ganun din to, kasi ayan o, cotton din yan, parang sa mga pentel pen na refillable. So kung gusto mo naman na magdagdag ng konti, eto yung continuous ink nya, eto yung minomodified. So yung ganitong technology na to, napakasikat neto, yung gagawin mong continuous ink, yung napakamura na Canon printer.
printer, pero sa ngayong taon, lalong-lalo na 2024 na tayo ngayon, yung technology na ganito ay napapag-iwanan na. Kaya wag na kayong bumili ng ganito dahil mas marami ng newer technology na mas upgraded yung mga technology at hindi na kayo mamomroblema doon. Kagaya nga neto, eto kasi ang cons neto or yung parang pangit na side neto, maaaring mag-leak kasi nga ito DIY lang talaga, hindi siya design etong printer na to para sa ganitong mga bagay. Yung mga matatalinong tao na gustong makatipid, ganyan yung ginagawa nila. Pero sa taon nga ngayon or sa technology na meron na tayo, napaaganda na ng mga bagong printers na mga models. So kaya kung ako sa inyo, kung nagbabalak kayo na bumili ng printer, dagdagan nyo na lang ng konti or mag-ipon-ipon pa kayo ng konti or antayin nyo yung mga sale ni Lazada, makakabili na kayo neto ng Epson 121. Nasa pagkakaalam ko, etong si Anthony yung nag-comment sa atin, ayun nga no, nag-order na lang daw siya ng Epson 121. So napaaganda ng Epson 121 din kung ikukumpara mo naman dito sa Canon PIXMA MG2 570. Kung isa-search nyo sa Google, kung itatype nyo dito kung ano yung release date na itong model na to, wala kayong makikita. Hindi ko alam kung baka binablock ni Canon or ayaw i-release ni Canon yung petsa kung kailan talaga na manufactured or kung kailan na-release yung mga ganitong model. Pero nag-deep search ako, meron akong mga nakita na mga article, biruin mo 2015 pa yung post na to, Canon PIXMA MG2 570. Anong taon na tayo ngayon? 2024 na tayo. Mas marami ng mga technology or yung mga newer printer design model na di hamak na talagang mailalampaso etong Canon PIXMA na to. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-research, alamin nyo yung mga tunay na presyo or kung talagang nagtitipid kayo, wag kayo basta-basta bumili. Mag-research. So inuulit ko, 2015 pa etong article na nakapost dito, pero meron pa akong isang nakita, ayun o, nakalagay dito 2013 pa. Ito yung year of commodity first manufactured, etong model na to, nakita ko dito no, country origin, nakalagay pa nga dito Vietnam. Ayun o, 2013. Biruin yung ilang taon na yung technology na meron tong Canon na 2570S. So ayun nga lang yung bentahin niya, kaya siguro maraming mga nakakabili na mga walang alam. Isipin nyo, napaaganda na ng mga technology tapos ganito pa rin yung mga bibilihin ninyong printer. Tignan nyo na lang yung Epson 121. So di hamak na mas maganda etong mga ganitong model kung ikukumpara mo dito sa PIXMA. Although etong Epson 121 ay wala siyang scan kasi print lang talaga yung purpose nito. Ang bentahin nga lang talaga din neto ni Canon PIXMA ay 3-in-1 na siya sa halagang 2,900. Di bumili ka ng mas second hand na mga Epson 3-in-1, di mas makakatipid ka kung kaysa bumili ka ng mga ganitong printer. Talagang eto, basura na itong mga ganitong printer dahil nga sa technology na meron na tayo ngayong 2024. Eto, hindi na to applicable lalong-lalo na kung magpi-printing business ka. Kung yung tipong mema printing business ka lang, di ganito yung bilihin nyo, di wag kayong maniwala sa akin. So kaya ako nga ginawa tong channel natin para hindi kayo mauto ng kung sinong Poncio Pilato sa pagbili ng mga printers at magkaroon kayo ng idea. Eto, continuous ink na to, makikita nyo dito sa parting kanan, ayan yung tangke niya, built-in na sa kanya. Hindi na yung ganito na i-DIY nyo pa. So yung technology na ganito, sikat na sikat to way back 2010 or basta yung mga panahon pa ni Kopong-Kopong, yung tipong high school or elementary pa lang tayo, no? Talagang ganito yung makikita nyo sa bawat computer shop, sa bawat printing shop. Pero sa panahon ngayon, nako, ewan ko kung may mga gumagamit pa ng mga mangilan-ngilan na ganito. For sure, usually naman may mga isip naman kayo, may mga utak naman kayo di ba? So ayun lang, sana hindi kayo maka-experience ng kagaya ng na-experience neto ni Anthony. Yun nga sa pagbili niya ng Canon 2570. Mag-research kayo at alamin nyo ang tunay na mga presyo at kung ano yung kakayahan or kung latest technology ba yung mga printer na meron kayo, 'di ba?
So ayun, at hindi naman lahat ng mga latest na technology ng printer ay maganda. Kaya i-research nyo lang ng i-research, kagaya nga nung previous natin na video, yung mga Epson printers na may mga maintenance box, para sa akin talaga wali talaga yon. Kumbaga napapangitan talaga ako sa mga ganoon. Pero syempre, as times goes by, yung technology kasi nag-move forward yan, wala na tayong magagawa. So ayun, research is research, 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 research. Yun lang ang masasabi ko sa inyo para hindi kayo nauuto ni Idol Rapi. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.